Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal at good morning sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Sa mga nasa YouTube at Facebook. Gong Si Fatchoy. Well, Iba ba pronunciation? hindi, Cantonese yun eh. Cantonese. Hiyong yung sa local. Iba. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa website ng DWIZ882am.com. I-download ang aming app at pwede na yan pang Android phone or iOS. Live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Pusuan nyo daw. Yan ang sabi ni Joel Laksamana. Pusuan nyo. Yan. Follow, like, share. Nakapag-share na ba kayo? Text line 0999-3766768. Mapapanood din ang Karambola sa digital Free TV Aliw 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA For the Box, Channel 25. Okay, scan nyo lang yun yung mga receivers. Kahit na hindi nyo alam anong channel, makikita nyo ang Karambola sa Aliw 23. Good morning. Morning. May mga nagpapabati ba? Gandang umaga. Wala. Hindi, babatiin ko lang. Ang galing ako sa sa aking pahayagan sa dito ayan. Happy 37th anniversary. Anniversary. Advance. Yung mga Hi, Boss Rolly. Bossing. Bossing. Pinagpapansin ba yung anniversary? Oo nga. Oh, yes. Hindi, binigyan kami ng siomay kagabi. Kahapon. Saan walang pansit? Wala pa daw. Tupalo, sabi ni Boss Rolly. Hindi natin binabating happy birthday si Laika Cuevas. Uy, Isa sa mga writers namin dito sa Aliw 23. happy birthday. At kay Larry Borda, ang aming utility guy dito sa Aliw. Meron pa. Ayaw namin batiin din si Richard Bertuso. Yan ang station manager natin sa Iloilo. Huwag natin batiin yan tatlo na yan. Higit sa lahat, ayoko pong batiin. Etong a certain Joel Banal. Uy! Wag na yan. Huwag ko nang batiin. Paborito kong basketball player yan. Coach daw yan. Coach. Si Coach. Educator yan, ha? By the way. Nagtayo sila ng school. School, Na IB school, International Baccalaureate. Na school. Wag na natin Pero batiin. nasa Spain Nasa sila Spain siya. Pinapakinggan tayo. Spain. Ewan ko, Sarap ng retarded sa Spain. Cochinillo. Sa Spain? Paella. Tunay na Segovia. Segovia, Sarap niya. Cuchinillo. Tsaka yung Yung Segovia, Cochinillo, nako. Yan ang gustong gawin ng LRC. Yung si Manuel. yung Madrid Calyos. Ang niya, mag-hybrid siya. Yung Segovia na Cochinillo. baboy at saka yung black pig natin. Pag pinagsama mo daw, maganda yun. Masarap ang Masarap. Ay, sinusubukan yan. No, sinusubukan. Hindi pwedeng sabi-sabi lang yan. Tama. Diba? Mahirap yung sabi-sabi. Si Manuel, Manuel, Ang nakikinig sa sabi-sabi. Parang ano yun. Nalilito. Kasama nung... Kung matinik, kung matinik, malala. Mali ata yun. Ang nakikinig sa sabi-sabi, ay simbahan din ang tuloy. Hindi rin. Di rin. Mahirap Di rin. po. Kasama yan sa KGG. Good morning sa lahat ng bumabati sa atin. Yes. Sa YouTube at saka sa Facebook. Ito po, nagsimula kahapon ang hearing dyan sa Senado. Mga
legal experts. Luminaries ang tawag dyan. Ha? Legal. 3 justices. Ex-justices pala. Oh, kasama si Chief Justice. Chief Justice, sila rin Davide. Chief, si Justice Ascuna. Yes. Si Justice Mendoza. Mendoza. Oh. At mga dating cabinet. Andyan si dating Economic Planning Secretary, Jerry Sikat. Professor Emeritus po yan ng Economics sa UP. UP, yes. Medyo pakikinggan ko yan kaysa doon sa mga economists sa Senado. Just add. Kasi Just may- add water. Ang dami nang experts na guest. May umepal pang senador eh. Meron? Na On the economy? parang nag-model eh. Okay. Umepal pa eh. Ang dami mo nang Dami niyan. si Okay. dating Finance Secretary Teves. Gary. Oo, si Monsod po, dating COMELEC chairman. Christian Monsod. Pero ang sabi ni Senate Senate President, President. hindi lamang daw itong mga ito ang kailangan nila marinig. Maaari siguro sa business community kukuha sila. Yeah. Iba-ibang sektor Oh, sa education. Saka- Yung mga pakinggan din natin ang mga taong bayan na iba. Sektor. Leonie Montemayor, magsasaka. Yeah. Si Sinag, si Sendongso, yung mga yun. Mga workers, labor groups at lahat. Kasi, ano yan eh. Kailangan mapakinggan sila. Kailangan mapakinggan. Hindi lang pirma ang kailangan. Hindi. Kailangan. Yung pirma, okay lahat yan. Okay lahat. Pero yung pirma, dapat nagkakaroon ng konsultasyon. Yun lang naman. Ito na yung konsultasyon na yan. Yeah. Ito na yan. Hindi rin sila magkakatugma ng Sinasabi. pananaw. Yes. Which is good. Etong mga, according to Davide, baka lumalalan daw tayo pag inamendahan natin Constitution. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Bakit? Wala. Wala naman Ano lang, sinabi it's a yan. fear. It's a fear. Ngayon, kay Jerry Sikat naman, sabi niya, nandiyan yung mga economic provisions. Ang mga ibang bayan, ang kanilang constitution, it's mainly the political, body politics. Ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan, hindi economy. Ang sabi niya kasi, kailangan daw ang patakaran ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya. Kung yan, dapat light-footed yan. Mabilis mag-adjust. Depende sa sitwasyon. Oo, mabilis. Kung nasa Constitution. Ay, wala yun. Yan din yung puntong sinasabi natin dito sa Karambola. Ang hirap palitan. Samantala kung batas lang yan, magbakbakan lang kayo sa Kongreso, tapos botohan, tapos na. Director General Secretary Sikat, ayos na ayos ang kanyang mga pananaw. Kasi, nagsilbi rin yan sa sa UN, sa iba't ibang mga agencies. Marami siyang nakita. Marami na siyang nakita. Kaya tama yung sinasabi niya, political and social Mga mithiin, principles. mga mithiin tungkol sa larangan na yan. Pero yung economy, yun yung means to achieve. Yes. Yung mga mithiin. Yung mga mithiin, our aspirations. Bakit nasa Constitution yan? Yun ang kanyang argument. Pwede naman daw to skirt this restrictive economic provision. Ayun ang galit siya. Ayun ang kanyang objection. Objection. Nga, you skirt it and therefore you encourage corruption, you encourage, yan daw po ang naging resulta. Tama Yung yun. corruption. Para maka-avoid ka sa restriction ng Constitution, kailangan mo ngayon mag-corrupt. Yan din daw po ang sanhi ng mga rent-seeking. Yes. Rent-seeking. Hindi lang corruption, kundi you are going to the extremes. Meaning you go around Ito, and paring Donat, breach the law. rent-seeking ba to? Noong bawal pa ang investment sa telco, kukuha ka ng dami Para hindi mahalata na foreigner ka, mag-i-invest ka sa telco. Yan ba rent-seeking ba yan? O crime? both. Yan po ang result. Yan sinasabi ni It's a Jerry. clear example what former Economic Planning Secretary Jerry Sikat was saying. If you have to skirt, if you have to go around
The provisions of the Constitution. Yeah. may gagawin ka masama na hindi mag... Hindi ka nais Hindi ba na- pwedeng gamitin ng dahilan na you would just want to tap the expertise, the technical and management Bakit mo ba kailangan... ng isang foreign Diretsoy mo partner? na. Ganyan. Diretsoy mo na. Hindi, wala ka kasi dito sa Pilipinas. Wala ka dun sa... Foreigner ka nga, bawal ka Bawal mag-invest ka nga, dito Kaya partner ka sa local. kukuha ka ng dami. in other Dami naman ang words. tawag mo Dami. Ano yun? Wala. Somebody who is imbued with the love of the country. Hindi. Gusto rin nilang magtulong. Ipapangalan mo dun sa dami yung investment. Di naglolokohan. Foreigner ka. Naglolokohan kayo. Paano Hindi, yan? wag naman. Dapat ikaw pa rin ang nakaharap. Hindi nga Hindi. eh. Wala ka naman Hindi minsan. nga, bawal nga sa Constitution eh. And therefore, you have to skirt. Isa po yan sa mga example lang na naiisip namin. Parang yan yung... Kung bakit sinasabi ni Jerry Sikat na hindi dapat nasa Constitution yan. Para rin yan yung sa FTAA. Okay. Foreign Technical and Assistance. Economic assistance. Para sa mining and critical sectors. Kasi bawal eh. Bawal din. Bawal din yun. So anong ginagamit? Dami rin. FTAA, hindi lang dami. They come out with a new system, FTAA. Kunyari, Marami pang... nagbigay ng para ayuda, ma-approve etc. mo yung system na yan, kailangan mo mag-corrupt. Yan. That's a good point that former Secretary Sikat pointed out. Okay. Ilang dekada na daw po yan. Na ganyan na nangyayari. Ba't gusto natin yun? Ba't tayo umiikot pa? Kaya tayo napapaikutan eh. Okay. Tungkol naman po, ito yung mga puntos lang, no? Doon sa hearing na ito. Si Sikat nagbigay ng mga concrete Example. na dahilan kung bakit ayaw. Yung si Davide, sinabi, dangerous lang. Yeah. Tapos. Tapos. Wala pa yan. Okay. Ngayon, ang isa pang pinag-usapan dyan, parin Jonat, na maganda rin sigurong talakayin, yung ano ba yung con-us talaga na yan? Sabi po ni former Justice Mendoza, you're no longer, kapag nag-con-us kayo, Hindi ka na legislature. ayan, Tama yun. Tama siya. hindi na kayo legislative. You are already a You are con-us. performing a different, function. Yes. Okay? Assembly na kayo. Which we've always been saying. Magkaiba yan. Mag-assembly na kayo, mag-iba na yan. Iba yon sa inyong legislative function. It's allowed in the Constitution. Ano ngayon, isa lang boto ba ang senador? Ang kanyang opinion po, you can meet as one and vote separately. Okay? Kasi talaga naman may distinction ng House at saka Senate. Pero po ito yung ano niyan. Ang Senado, kung Senado yan, dapat 18 votes. 3/4 eh. 3/4. Sa 18 votes out of 24. Sa House ba, ganun din. 3/4, mahirap din po makakuha ng 3/4 sa House. Mas madali doon. Kasi parties eh. By party sila grupo. Ngayon, yung sinasabi ni Justice Mendoza, tama yon. Wala ro requirement for joint voting You sa can Constitution. you can vote as one, you can meet as one and vote separate. Pero ang pinupuntos naman ng ibang nagsasalita tungkol doon sa sinasabi ni Justice Mendoza. Okay. When you are already a new body, you are no longer a legislature, the processes of legislation no longer apply. Yun ang sinasabi ng iba. Kaya sila nagsasabi na jointly na yan. Okay. Because you are a Isang new boto body. ka na lang. Isang boto ka lang. Yun ang sinasabi ng iba. Hindi sa'yo, Cavite, akin ang tundo. Yes, hindi. Hindi, kasi you're no longer... Isang boto ka na lang. Bote. Because you're no longer a legislature. You are a constituent assembly. Yun ang sinasabi. Wala naman daw requirement for joint voting na nakalagay sa Constitution. So it's open to interpretation. That is precisely why there is a Hearing. people's initiative nga eh. Yun eh. Na para sabihin, sige, mag-joint na kayo. Para to clear everything. Yun ang sinasabi ng mga yun na hindi na-explain ng kaibigan mo. Parang Joel. Okay. Joel Oñate. Yung nangyari po. Kaayaw ng Senado. Well, nangyari kasi, ngayon naman, nagsasalita ang House. Yes.
sobra naman daw yung ginawa ng Senado sa kanila. There's a term na ginamit eh. Confrontational Oo, at tactics. Intense assault. Intense Intense assault. assault and That is confrontational intense assault. tactics. Ano po yung ibig Assault sabihin? na nga, intense pa. Ano ba yung tinuturo nila na yan? Nag-pass po na resolution at condemning the Senate's confrontational tactics. At humihingi daw ng interchamber courtesy. Kasi daw, sa Senado, inquiry, may alleged bribery dyan sa PI nila sa House. May mga lumabas ng ganun kasi. At involved daw ang mga lawmakers. Hindi, anong may particularly mga lumabas? speaker. May mga... Hindi, yung mga... Dati nang lumabas sila. Hindi. What I mean is, kaya sila nagre-react na ganun. Okay. Sa hearing mismo kasi lumabas. Sa hearing mismo. Sa hearing. At ang pinagmumukhang masama ang House. House, yes. Yun po yung kanilang Hinaing. hinaing. Napakaganda. Hinaing. Huwag naman ganun. Parang ganun. Bakit courtesy naman tayo dapat. Oo. Gusto ba ninyo na sa House mag-hearing kami at sasabihin namin na Batuhin din namin kayo. Puro kayo model dyan sa Senado. ang babagal ninyo ng mga priority bills, ang pinag-uusapan ninyo sa hearing, may away ng kapitbahay, pwede ba niyon? Hindi namin gagawin yun. Yan ang sinasabi ng House. Pinalalabas kasi, nasa House daw galing. Yung PI nila sa House. Yung mga ganon. At nagkabayaran daw. Ibig Yan mga sabihin, ganon. puro mga loko tong Congress. Hindi daw ayos. Hindi ayos. Ewan ko, sabi ni Subiri naman, dyan napunta yung hearing At saka si Amy Marcos ang nagpa-hearing, no? Senator Amy Marcos. So, mabuti naman at medyo huminahon na silang pare-pareho. Hindi, so parang... Ngayon, nag-react din ng mga tone down senador. naman sa rhetoric dapat. Yung ginawa nyo mismo, affront din sa Senate yan. Ang sinabi nila kasi, yung intense assault from the Senate. Nagsalita po si Senator Jinggoy Estrada. By the way, napawalang sala to sa plunder. Pero pang Guilty siya sa bribery. Intense assault from the Senate. Doon daw siya hindi payag. Ano ba daw ang nilabag ng Senado sa kanilang hearing? Okay? Kumbaga, pinagtatanggol niya yung Senate. So, anyway... Yung mismong resolution ng House naman, it's also atake, affront sa Senado. Kaya, Yan. so tuloy-tuloy po ang bakbakan between the Senate and the House. Wag na. Ano kaya, ano mahihita natin dito? Wala. Wag na yan. Wala tayong mahihita? Wala. Tayong mga bayan. Malay mo, meron. Napapakita Meron. na lang tayo. Malay mo, may kumita rin. Pirma, hindi kaya kikita dyan Hindi yung yun. pirma? Ang ano niyan sa mga banatan na yan, kasi yung pirma, wala na yan eh. Tapos na. Tapos na. Ang kumikita dyan, yung mga gumagawa ng Mga banat. mga banat. Mga nagpe-press Yung release. mga nagpre-press release. Yan. Sa mga dyaryo, kumikita rin. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ba't lumalabas? They only report the news. Bakit lumalabas? They only report the news. Ayun. Yun. Ang isa pang mga ano dyan ngayon, na panggagalingan ng isa pang matinding bugbugan, yung sinabi ni Secretary Katrina Enrile. Oo. Na si Martin Andanar. Andanar. Na dating ano ba si dati si Press Martin? Secretary. Press Secretary ng administrasyon ng dating Duterte, Pangulong yes. Duterte. Oo. Siya daw ang paymaster ng lahat ng mga trolls na anti-Marcos. Ayun. Yan. Sinabi yan? Sinabi niya. Sabi niya. In a speech. Bakit? May troll ba? Wala naman troll eh. Oh, Dito marami sa YouTube. Si Martin ang mga may kasalanan dito. Martin Andanar. So where was Paano nalaman Ma'am naman Katrina ni- coming Hindi, from? sabi ni Katrina, nasa China, wala siya dito sa Pilipinas ngayon, nasa China siya. Kasi anchor nga siya Oo. ng China Global TV. Oo. And then, namimihasa siya doon. At siya nagbibigay, binigyan siya ng pera, siya ang paymaster ng trolls. Sino? Si Martin. Martin. Nasa China siya? Nasa China siya.
Sabi ni... paano naging paymaster yun nasa China? siya nga, sa kanya dumadaloy. Sa GCash. Gcash. Ganon? Oo. Okay. Sobra naman yun. High-tech na nga palang High-tech yun. na ngayon. Hindi na to yung nakabalot sa dyaryo. Wala na yan. Yung inaabot Ah, na lang sa'yo. Wala ng ganon. Walang Hindi, ang problema ko dyan sa high-tech na yan, traceable yan. Oo. Pag dumaan yan sa mga digital, traceable. Maari. Hindi ka mukha nung sinasabi mo nakabalot sa dyaryo. inaabot. Oo, walang trace yun. Padre! Unless nakuha na ka ng picture. Ang, she should know whereof she speaks. Bakit? Why? Aba. Kung dumaan yan sa, sa fintech program ng CESA. I Ah, ganon. see. Di nakita? Di nakita siya. Oh. So, merong yan. Hindi. Ang Ano bang ginagawa ng mga trolls? Ano bang ginagawa? Hindi ko kasi nasusubaybayan. Ano, sinisiraan si Mark? Alam mo kasi, ganito po ang, maski nung una, ang tingin ko dyan, maski nung sila, dating president na yumao na, Noynoy Aquino, no? Nung gumagamit sila ng troll, pag minomonitor ko noon, napakababaw eh. Puro mga salitang kalye na wala eh. Hindi yung nadidiscuss naman yung the meat of the issues. Hindi. Puro mga siraan lang, bakbakan lang, patutsa rito, patutsa doon, mga ganun lang on the surface. Tapos parang crypted pa yung kanilang mga sinasabi. Parang may hidden meaning lang, ganun. Ito ang hirap, may isang dead giveaway mga troll Huwag niyo namang i-pull caps yung inyong sinasabi rito. I mean, it's clear enough. Pag in-all caps mo, parang, ito, naniligaw ka pa. Yan, binablock ko. Sa totoo lang, nabibuisit ako sa ganun. Pwede namang lower case lang. Kaya mo lang. Kaya mo sila sumigaw. Troll nga eh. Troll nga eh. Full cap? Pero pag ginawa mo sa telepono yun, tingnan mo, laki walang saysay po ang mga sinasabi. Tapos, Yun ang aking objection lang. Okay? So, kung meron maggawa gastos para mag-troll, ano yung aim niya? Kung ganun lang, to discuss the issues? No. Hindi po. No. Paano yun? Makaasar lang. Pang-asar, silakbo ng damdamin. Ano lang. Baka ang tawag doon, mag-viral. Mag-viral. Paano mag-viral? It can mobilize. Paano mag-viral yung walang saysay? Can mobilize yung parang gano'n. Marami diyang sa totoo lang, walang saysay mag-isip. Kung gano'n na napakababaw, kung sino man yung nagbabayad na yon, ano lang ang aim niya? Pang-asar. Para manira. Demolition job. Talagang demolition job. Ganun yun. What do we get from that? Hindi lang yun. Ang akin, kung totoo itong si Martin Andanar ginagawa yun. Ang nagpapadala. Paano ang kanyang God chart o report niya? Meron yun. Meron yan, Meron yan. May sistema na yan. Na perfect na yan nila Lacerda. Noong panahon pa nila. Na panahon nila Lacerda. Na perfect. Na perfect na yan. Yung grupo na May yan. isang buong building nga. Yung isang floor ng building. Puro Puro iMac. Ricky Carandang, Lacerda, yan. Yung kaibigan ako, talaga may farm siya ng trolls. Pero ang sinasabi niya sa akin, yung mga troll niya, na binabayaran niya, nagko-comment ng may saysay. Nagdi-discuss ng totoo. May discussion. Hindi troll na, na pang-aasar lang. Kumbaga, halos mura lang yung sinasabi, nagmumura lang. Maraming ganun kasi ngayon. Yung pang-inis lang, pang-inis, kung ikaw nagre-react sa inis, kumbaga, demolition job. Demolition job talaga yan. Sabi yan ni Katrina. Yes. Okay. Si Katrina. Kung may nalalaman ka. Malamang sa hindi sabi niya, in the next few days, I will have more information. Sige, we'll wait for that. By the way, na pinag-uusapan rin natin, ewan ko kung this is off tangent. Ang kanyang ama, si Enrile. The Chief Presidential Legal Counsel. Juan Ponce Enrile. Magandang comment niya na if it were me, I wouldn't have responded dun sa mga... Drug addict daw si BBM. Yan nga yung sinabi natin sa Karambola.
Pero meron, Diba? Kasi ikaw ang presidente, ikaw nasa poder. Well, why stoop down to the level? obviously, nainis talaga si Presidente nung sinabi yun. May Hindi, nag-feed. may nag-feed. May nag-feed? Okay. May nag-feed. Ganito natin sagutin, boss. Parang Ba't, gano'n. ba't ka naman pumayag na... Kasi kung alam mo, wala sa, maski nung kampanya, Never siya naggaganyan. maski nung senador siya, hindi siya nagsasalitang ganyan. Maski nung governor siya, hindi ko siya naringgan ng salitang ganyan. bakit ka papayag dun sa sinabi ng... Ayun na nga. Siguro. Sabihin mo, fentanyl. Hindi, paano siya nun eh? Paalis eh. Oo. On the way to Vietnam. Hininga siya na reaksyon. Siguro. Nung tinanong siya about his supposed drug use, yun ang umalis na siya. Ay, natumawa na lang siya. Effective. Epekto yan ng fentanyl. Kaya ako nabanggit yung kay JP. I mean, I don't know if you guys agree. Kasi matagal ko din kinover si dating secretary nung defense secretary ako nun. Ang akin, he's the last one to talk. Bro, alam mo, napaka-colorful namin, gustong-gusto namin i-cover siya. Dahil ang daling, na he was the most baitable guy around nung panahon nung... Noon, ngayon hindi na. Ngayon hindi na, suddenly you're a statesman. Of course, you reach that Bait, siguro mas ano. Well, pero nung panahon ng madaling, we will save the queen. Biglang gaganunin ka. Alam kami dyan, sulat kagad kaming gano'n naman. Hindi, yung sinasabi ni Enrile ngayon, it's not for himself. Yes. What I'm saying It's for Marcos. It's for the president. Kung si Enrile yun, baka mas malala pa doon ang Sasabihin narinig niya. mo. Oo. Kung para sa kanya yun. Lalo Ang sinasabi niya, para kay Marcos. Ikaw ang presidente. Do not stoop down to the level. Yun ang kanyang Get the moral upper ground. Yes. Yeah. Ikaw ang nasa Tama poder. naman din yun. No? Pero may nagsasabi naman, ako nasa poder, ginaganyan mo ako, banatang kita. Eh, Yan yung mga attitude ng bodyguard. Hindi. Tantromatic yun. Ano Di ba? Yan yung mga tantrum. Magta-tantrum ka eh. Tumatantrum. Parang, hindi ko nakuha ito. Ganito. Aawayin kita. Something like that. Well, gusto ko yung comment ni Enrile. Tama yun. But it's 8:30 ng umaga na po dito sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako pa rin si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana at paring Jonathan De La Cruz. Morning. Good morning. Okay. Eto pare, survey, Okta survey. Tugon ng masa. Okay? As of end, kasi quarterly po yan survey niya. Ang ano ba daw ang tingin ng mga mamamayan sa kay Marcos? Kare-release lang po ng survey kahapon. Okay? 59% satisfied with the way the nation is being governed by the current administration. 59%. 14% dissatisfied. 14% dissatisfied. 24% ambivalent. Neither here nor there. Undecided dyan. Okay? Ano po ang ibig sabihin niyan? Yun ang ating... kasi galing yan sa 56%. Noong Oktubre. Noong end December, naging 59%. So 3 percentage points. That's not, mga... Well, significant statistically ka. insignificant. Ganun Kasi plus or minus 3. Kumbaga, steady lang. Steady lang yan. Okay? Tumaas pero steady. But the thing here, hindi bumaba. Oo, yun ang importante. Kasi po, sa dami ng problema ng bayan, Nakaabot natin. sa gulo. Bagay nung December, wala pang gulo yan. Medyo papunta pa lang sa gulo. Papunta pa. Pero noon po ilalim ng dagat. Kumakalam na. Yan. pero nagwawala na yung mga presyo noon. Oo. Okay? And still, steady po. Ang Tingin ng bayan. satisfaction rating. Yan satisfaction po kasi yan sa performance yan. Hindi yan trust. Magkaiba yan. Tiwala eh. Magkaiba yun. Ang pinakamataas po sa NCR. At sa Visayas. 71% compared to the
national average of 59. 71. Yan statistically significant. Napakataas ng satisfaction sa NCR at saka sa Visayas. Ba? Okay, Ang Mindanao po, 56%. Nasa national average. Pero ang balance of Luzon, ang bagsak, 53%. Compared to 59, ay statistically significant. Parang outside of Metro Manila. Metro Manila. Balance Luzon. Okay. Okay. Ha? Dapat po yan, tinitignan ng mga policy makers yan. Bakit hindi satisfied sa the rest of Luzon? Saka yung mga Ang Mindanao, national average. So, ang mataas ang NCR, mataas ang Visayas, the rest of Luzon, 53%. iyan ho natin. Himay-himayin natin kung anong Yes. nangyari. Oo. Yes. Kung anong nangyari dito sa the rest of Luzon, anong naging problema. Saan, at saka saan sa rest of Luzon. Ang laki ng increase sa Visayas and NCR, 18 percentage points. Anong ginawa sa NCR at sa Visayas na Visayas. tama? Na ganyan ang increase. Yes, Hindi. ganyan kalaki ang increase. Okay. Ito ang pare napansin ko doon sa survey. Yung pong nando sa mabababa, yung mahihirap. Yung E, Class E. Class E. Kasi ang taas ni Marcos, yung administration, doon sa upper class, ABC, yan po yung nakakaangat sa buhay. 66% eh. Mas mataas doon sa national Average. mean na 59%. Sa Class D, NE. sa Class D, yan yung middle class na napakanipis. 64%. Mataas din. Mataas din. Ito nalaglag sa E, 40%. Malaking bagsak yun. Ito yung mga 40%, pare. medyo Yan, naghihirap at may yan yung tinatamaan ng inflation eh. Yan yung mga... Yan yung walang bahay na ginagawa ang National Home Mortgage. Yan yung mga natutulog sa ilalim ng tulay. Yan. Yan. Kasama dyan. Hindi nila gusto yung mga esplanade. Hindi Ay! nila esplanade. Hindi nila naintindihan yung... 8 na raw ang gagawing esplanade. Hindi daw nila naintindihan yung Hindi esplanade. yata shoot dun sa dapat. Ang naintindihan nila, titirhan nila. Sa kami titira. At saka, saan kami kakain ngayong umaga? Kakain pa ba kami? Yeah. 40% Iniisip po nila yan. yung susunod nilang kakain. Oh, yes. Yan, 40% ang Matindi yan, satisfaction matindi yan. sa mga Class E. Matindi 40%. Ulitin natin. Okay? 66% doon sa Angat. ABC. 66. Pagdating sa Class E, yan yung 40% laglag. Sa class D nga, medyo Ano mais ibig sabihin niya? Kulang na kulang ang serbisyo ng pamahalaan dito sa mga taon to? Okay? Sino ba nagkakaroon sa 4Ps? Kulang na kulang. At saka sa tingin ko, in addition to dun sa tungkol sa kulang na ayuda, if mayroong kulang, kasi sa tingin ko, O kung may dumidikit. sobra na nga yan eh. Baka sumosobra yung dikit. Oo. Sa kamay. Ang akin, na nakikita dyan, kaya ganyan ang pagtingin nila, ay yung may pag-asa pa ba kami? Ayun. Mayroon ba kaming Hope, pupuntahan? Oo. Yung hope. Yung hope. Kasi- pag yun ang nawala sa buhay ng Oo. tao, ay nako. Kasi kayan... Yung desperado na. Oo, yung ganun eh. Parang, ano Totoo. ba to? Araw-araw na lang ba kami nasa ilalim ng tulay? Parang ganun eh. Ayan. Okay. Oo, di ba? O yung mga magsasaka. Oo. Nahirap po. na kami. Oo. Yung mga mangingisda na marginalized. Na wala naman representation Wala na. sa Congress. Hindi nila, Mabuti pa yung LPG. Marketing. hindi nila nakikita kung paano ang abutan nila. Sa edad naman po, ang pinakamataas ay yung 75 years old and above. Senior citizens. 76% Ba, ang ayos. rating. Yung medyo nakaka... Ito yung mga inabot yung mga panahon nung tatay niya eh. Ito yung mga edad dyan. Ang pinakamababa po, yung mga edad 18 to 24. Ito yung mga kabataan, bagong graduate, nag-aaral. Yan, naghanap ng trabaho. 47%. Mantakin mo yung difference. 76% Sa taas. doon sa mga matatanda. Dito sa mga kabataan, 47%. Yan yung mga Yan. katatapos lang may
dumaan sa Nag-high school, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, o walang mahanap na At trabaho. tumitingin sila up ahead at parang hindi nila nagugustuhan, nakikita na hindi nila maaninag. Yes, yung prospect nila. Yung hope pa rin, it's a hope. Yung- Paano kaya yan? How do you address that? Yung mga kabataan, bakit disgusto? Dapat yan ang kailangan nating Yung fired up dapat yung Kasi sila ang future natin yung opportunities Hindi ba? available. Itong 75 to 76, ito yung mga nakatambay Diyan sa nga McDo ba- na diyan- tuwing umaga. Diyan ngayon pa. Discount. Okay na sila. Discount ang hinahanap Hindi, yung, yan. ang inaano dyan, anong opportunities pupunta Precisely. namin? Yung, anong pupunta namin? Chalex, mayroon ba kaming manufacturing? Sino si Chalex na naman? Ba't si Chalex na naman? Opportunities, create the opportunities. Bagsak nga ang manufacturing. Yun na nga yun. Wala nga prospect ang manufacturing ngayon. Bagsak po. What about semiconductors? What about critical Yun na nga, bagsak critical sectors of mineral sectors, etc.? Mayroon ba tayong gagawin? Parang Magtutourist guide ba ako? Oo. Meron ba tourist na darating? Nako. Asa ka pa. ito yung may dala-dalang envelope na. Tourist guide ba ako? Tourist ba dapat? Ayun yun ang problema. Aray ko. Hindi, kagaya Wala ka talaga ng makikitang Ano ang prospect mo? Kung Kagaya- ikaw ang 18 to 24 years. kagaya yung mga nandoon sa Luneta, naghihintay para makasakay sa barko. Yung mga ganun eh. Ang dami niya. Oo. Pumunta ka ngayon sa Rizal Park, doon sa Luneta, ang dami dala-dalang envelope. Naghihintay na Mag-aboard. Mag-aboard. Just to mention, it's that time of the year. Kasi yan ang ruta ko papunta rito eh. Dumadaan ako sa Fort Bonifacio. Ang dami nakapilang mga kabataan Yes. doon sa Navy at sa Marines. Mga, sila, mga nakapila. Mag-e-enlist. Mag-e-enlist. Yes. Babae, lalaki. Yan. Ang haba ng pila na yung mga yan. But that's Saan sila good. They're going to pupunta? the armed forces. So Saan that's sila good pupunta naman. yun nga. But you cannot have Pero government siguro- take over all of this opportunity. Kailangan private sector Mayroon pa dapat rin. fire up mo yung private sector. Kung rent seeker ka, Ikaw yung walang naman. naibibigay, walang additional employment bibigay yan. Pasalamat ka nga dahil yung foreign investor ginamit yung ako bilang dami. Kundi hindi papasok dito yung pera niya. Oh. Yun na nga, talaga kaya nga kanina si Parin Joel, tinatanong ko si Parin Conrad, saan ba itong 825 billion na sinasabi ng Land Bank Para sa na ibigay sa agriculture. Pinautang nga daw sa agriculture. Saan? Anong agriculture binigyan nyo? 47% yung dissatisfied. Ha? 47? Hindi. Ito Rest po. of- Ang maganda rin doon sa survey, May disconnect sa statistics. Meron. yung tapusin ko lang yung survey, tapos punta tayo sa land bank. Sige. Ang wala pong distinction kung nakatira sa urban area Or sa rural area. Wala pong makikita Walang doon. divide. Walang divide. Kumbaga, nakakalamang Ganito. ang administrasyon sa urban Hindi. at natatalo sa rural. Hindi po pantay. Which means, dati po lagi, ang mga ibang administrasyon, laglag sa rural, Mataas sa urban. maaangat sa urban. Dahil noon, ang tulo ng, ng spending ng gobyerno, ng gripo, ng Malacanang, papuntang urban center. Oo. Ngayon, agri ang Ang gustong gawin. sa akin, that's very significant. Na yung rural areas ngayon, nakikita na nila, yung tulo ng gobyerno, yung gripo ng gobyerno, papunta sa kanila. Kasi 40% Yan, maganda ng po workforce yan. nandoon eh. At wala rin distinction kung malalaki o babae. Sa akin, magandang sinyalis yan. So gender equal. Gender equal at saka rural or urban neutral yan. Neutral Wala yan. po. Kaya ako nagtataka. Yan. Baka ganun ang sinasabi ngayon ng Land Bank, Brad. Hindi, pare, ito yung explanation dyan. Kasi baka sinasabi, Teka mo na, i-explain ko sa'yo. yung sinasabi, Nandadaya yan. Hindi totoo yan. yung sinasabi mo data na na yan walang distinction between rural and urban. Baka ganyan yan. Wala pa distinction. Yan. Ayun. Pahiram natin sa Mega World. Yan. Yan. Ba't mo ilalagay sa agri statistic? Hindi, sabi po ng Land Bank, 700, ano yan? 800? 825 billion. To hit this year? To hit pa yan. This year pa yan. Future pero pala yan eh. Prospective pa Future. yan. Okay, pero sinasabi nila, nung Pero this year, 755 755 na sila eh. billion. So malapit na. Mahigit sa kalahati na raw yan ng kanilang
loan portfolio. That's about as bullish as... Sana naman, grabe na ang ano dyan sa rural, kung talagang yan. Pare, kasi ganito, paliwanag ko sa iyo. Sige nga. Kasama dyan, yung mga transport system, Okay. yung mga highway na tinayo, na nangutang, nagtayo ng highway, mga toll road, yung mga transport system, Ay, sinama nila yung yun? mga privatized na market. Connectivity. Parang yun ang Yung sinasabi marami nila. pong markets kasi, pinrivatize, nag-joint venture, yung pag-aari ng lupa ng gobyerno. Okay? Local. Ibibigay sa real estate developer. Yun eh, hindi Kayo naman processing, pagtatanim, Hindi, kasama daw yan. Kayo naman. Hindi naman production yun eh. Dami ko lang inaanap ko eh. 255 yan eh. Oh, kasama daw yan. Tapos, Privatization. mahigit almost 200 billion. So, 255 Plus almost 200 million climate change mitigation. Naku, anong ibig sabihin nun? Aray ko. Patay. Hindi ba irrigation yan? Ay, hindi. Wala sila binibigay sa irrigation. Ang Wala. climate change mitigation, bigyan ko kayo ng example. Nagpautang ako sa isang solar project. Ayan. Yan. Climate change mitigation. Mitigation yan. At bakit related sa agriculture yan? Kasi Kasi po, ginamit yung farmland. para maglagay ng solar. Pinagpuputol yung mga puno ron. Nilagyan ng solar. Patay tayo. Dahil ang solar po hindi gagana kapag may mga puno. Kaya nga gusto kanina sinasabi ko parin Joel Kaya kay parin Conrad. Pwede mo makuha ko yung listing Yung mga na ito? ito na nga, pinaliliwanag ko na nga sa iyo eh. Okay, 118 lang. Yun napunta talaga Sa production. sa processing ng fisheries hinahanap. Yun ang and hinahanap. agri-products. In fact, so misleading yan sinasabi ng land bank na yan. Nanloloko yan. Yan ang problema na inibibigay kay Presidente. Kasi, siyempre, sasabihin ngayon ni Presidente, ito, nagpahiram kami. 825 billion. Sumusunod ang land bank. Eto pa, pare, nagpautang daw ng mahigit 40 billion para sa health sector. Bakit kasama yun sa agri? Kasi po yung sa health sector na yun, meron naman magpapagumot na mga magsasaka. Yes. Yan. So kasama na rin yun. Galing mandoko. Si parin Joel, kanina ko pa nakikita ito. Parang Arawan sila masyado. Naarawan eh. Parang Kailangan magpaggamot. Parang gustong-gusto na niyang pumunta sa land bank headquarters. Huwag ganon. Ayusin ninyo yung inyong ano. Hindi, ito po, ilan ang napunta sa directly sa farmers and fishermen. Yun ang sabihin nyo sa amin. Yes. Yun ang Number 2, ilan ang napunta dun sa mga post-harvest facility. processing? Yan, ganon. Ilan ang napunta sa logistics involving farm produce and fisheries? Yan. Huwag nyo Huwag isama isa lahat. mga solar farm. Kasi, Climate change mitigation. Tsaka infrastructure. Ano ka? Mga ganun. kasi Transport Transport infrastructure. infrastructure. ina-assume So, nangutang ka ng pambili ng truck. wala. Kasama ka na doon. Yung truck ginamit mo sa real estate. Di wala. Ina-assume nyo kasi na parang merge na kayo ng DBP. May distinction eh. Ang DBP yun yung mga industrial activities, transportation. Hindi pa nangyayari, merger. Hindi pa merge eh. Ginagamit. Pero commercial bank daw sila, pare. Paano naman sila mabubuhay kung hindi sila magpapautang sa mga commercial Universal bank kayo. Totoo yun. Pero, dapat, biased towards agricultural production, processing. Ang dami and naman agriculture. pwede agro-industrial. Pwede. Cold storage, meron ba kayong nilagay dyan? Oo. Ha? Meron ba kayong inilagay ng cold storage? Meron po. Meron ba kayong nilagay? Hawak ng mga smugglers. Meron ba kayong... Customer po namin smugglers eh. Therefore, okay yun. Meron kami. Naku, nag-aalala ko, baka merong component ng urban farming dun sa Reman Homeowners Association. Nangutang Kasi din. may multipurpose Nangutang din. ron eh. Sa paligid, bari lalagyan daw nila ng taniman. Naku. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako dito sa sitwasyon na ito. eto, yung sugar naman po.
yung Sugar Council, nagsalita. Hindi raw solusyon na naman yung naririnig nilang importation ng sugar. Okay? Sabi po nila yan, dahil meron tayo naririnig, papayagan daw, nag-propose po ang Sugar Regulatory Administration ng more importation of sugar. Okay, nag-propose ang SRA. Nag-o-object po ngayon yung mga sugar planters. Hindi daw yan ang paraan. Anong paraan, pare? Smuggle. Mag-smuggle. Hindi nyo kami bibigyan ng ng quota, ay mag-smuggle kami. Tapos meron proposal sa Kongreso. I-amend daw yung Sugar Act, yung sugar law ng mga bills. Gagawin iba-ibang tier. Naku po. Rice Parang rice na rin. tarification? Parang rice, iba-ibang tier. Hindi, wag na ho ninyong gawin yung kasi meron na nga ngayong classification A, B, C. Yung certain portion of that para masatisfy natin yung quota natin sa Amerika. Meron domestic sugar at meron namang iba na buffer. Reserve. Meron na yun eh. That's it. Hindi, tier sa tax. Nako. Tier sa tax yan. Kasi, alam mo, merong bumili na Coca-Cola eh. Kailangan nila high grade. Fructose. High fructose corn syrup. Hindi pwedeng asukal na. Alam nyo, meron mga pag-aaral tungkol dyan sa... Yan po ang ginagamit, by the way, sa soft drinks. Yang high fructose corn syrup. It's a highly politicized commodity. Yes. Especially in the US. The US. Okay. May pag-aaral po, science-based to, na nakakasira sa ano yan? Sa ating kalusugan. Science-based ito, ha? Science-based. Marami na universities sa US, pinag-usapan niya. At yan, ini-insist ng Amerika, i-export yung high fructose corn syrup. Huwag ninyong sirain ng kalusugan ng Amerikano. Yung ibang mga bansa na lang sirain ninyo. Kasi aware na yung mga Aware na kami. So, meron pong, kasi yan, lobby ng mga farmers. Ang lakas nun. Ang lakas nun labi na yan. Lalo na sa Iowa. Yung Iowa, yan ho, corn state yan eh. Kapag bumababa ang presyo ng corn, talo ang mga politiko dyan. So, kailangan pataasin ang presyo ng corn by producing more high fructose corn syrup. Yan. Ang ginagamit sa soft drinks yan. Kailangan itulak yan. Paano sila magkaka-advantage dito? Kung walang tier, yung tax sa sugar ng soft drinks. Ayan. Importante yun. Importante yun. Oo. Umaandar na po yung proposal na yan. Oo. Hindi ba nakakakaba yun? Katatapos lang namin i-take over ito. Paano kami kikita? Pakitain nyo naman muna kami. Pabawiin nyo kami. Okay. Nangutang kami sa land bank kasi we consider this as part of our participation in agri. Kasama ba yun? Ay, nako. I won't be surprised. Drinks no? Oo. Paano kaya yun? Ang presyo po ng galunggong daw, bababa na. Yan po ang sabi ng Department of Agriculture. Ay, salamat naman. Yung galunggong, yan yung ating paboritong isda. Kung walang-wala. Pelagic fish yan. Yung nagmamigrate. Palagay ko ano yan. Babagsak daw by 30% dahil tapos na yung ban. Fishing ban. At saka naka-import na yung mga iba. Marami. Malaki na. Kahon-kahon, pare. Makikita mo kung anong diferensya nung yung imported at saka yung local. Mas malalaki yung mga imported. Parang hindi na nga... Hindi na masarap. Parang hindi na masarap yun eh. Kasi yung ating maliliit, yung lutong. Ang sarap Pag pinrito mo, ang lutong. Ito, lalaki. Tapos na raw po yung simula na ng fishing season sa Visayas and Mindanao. So, therefore, ang expectation, bababa na yung presyo ng galunggong. So, pag nagpunta kayo sa palengke at mataas pa rin ang presyo niyan, mahigit, 350 ata per kilo. Mahigit. Swerte ka na doon sa 350. Ang imported galunggong po, ang pinakamataas na yung 250. Pinakamataas na yun. Ang 300 plus ang local. Ayan.
So, maganda-gandang balita yan. Tapos na ang fishing ban. Okay. Ang problema dyan kasi, pare, yung transport ng isda eh. Nagmamahal na naman ang gaso eh. Oo. Magmamahal nitong darating. Ilang sunod-sunod na ano na yan, mahigit 5 piso per liter na yung tinaas niyan. Yung sunod-sunod na increase. Bawat litro, mahigit 5 piso. Parang bawat litro. weekly nga eh. Parang weekly ang nangyari. Weekly na, nagtataas eh. Oh. Yan po, sumusunod lang sa presyo ng langis. Sa labas. Sa labas, sa abroad. Oh. Sa abroad. Yan. Ngayon, may recommendation pa rin, Jonah, ang World Bank para sa... Hindi naman po sinentro sa Pilipinas. Ang kanila sinasabi, yung East Asia and the Pacific. Kasama tayo doon. Kasama China, East Asia, Japan, Korea, Taiwan, ASEAN, kasama dyan. Ano daw po ba ang pwede nating gawin para talagang maging manumbalik ang ating economic Sigla. growth? Yung sigla ng ekonomiya. Number 1 sa kanila, investment. Kailangan ba yun? Kailangan ba ng investment? Chalex. Oo. Wag puro press release. Kailangan natin makita kasi ang nakaririnig po natin ngayon sa Department of Trade and Industry, Ang dami. marami raw prospect, nagpapalista. Prospects. Ang dami Nagpapalista. mga pledges. Gusto natin marinig, ano yung mga nagsisimula na? Magtayo, hindi yung nagpapalista pa lang. Okay. O kaya yung mga nagpapalista, kaya nagpalista dahil mangungutang na sa land bank. Ayan. Hindi magdadala ng pera. Hindi magdadala. Mangungutang sa... Okay. Tama yung investments eh. Well, the government is doing its part. Sa akin, nakikita ko yung ating infra spending. Malakas. Malakas. Although pinahihina ngayon purposely dahil nga sa problema natin sa debt and budget deficit. Okay? Kapag nagpapahina ng investment, capital expenditure yan sa gobyerno. Ang dapat, ang pumalit dyan yung private sector investment. Wag nyo na ilabas. Wag nyo na dalhin. Alam mo ba sabi ni Joey Salceda? Ang laki ng ano. In Lumaki. the past years, Nasa Swiss. mahigit 40 trillion ng pera ng Pilipinas. Ang lumabas. Ito po yung mga dividends ng mga investors, foreign investors dito, yung mga Pilipino na naglalabas ng pera, yung ganyan. Yan, lakas. Ang laki nun. Oo. Na nawala sa economy. Ang laki. Kahapon, parin Conrad, parin Joel, nakausap ng mga ating consortium of investors galing sa Australia. Okay. Si Secretary ko, maganda yung kanya mga Dekgo. Dekgo. Sabi niya, I will concentrate dito sa akin trabaho, sabi niya. I will try to, parang shepherd, 5 basic sectors. Yun na lang. Mining kasama na. Sabi niya, semiconductor, sabi niya, which means pati yung gaya ng ginagawa ng Samsung sa Vietnam. Kasi yung Samsung sa Vietnam, 40% of Samsung's global exports comes from Vietnam. And yung Ng semiconductor. Ng semiconductors. Dito ang Hitachi, malakas eh. Kaya sabi niya, iyan, i-ramp up natin yan, malaking bagay yan. Tapos yung critical minerals. Yan. Nickel, yung processing. Nickel. Copper, gold, etc. I-process at lahat. Health sector, nabanggit niyan kasi nga kulang na talaga tayo, left behind na tayo. Sa education din, in terms of facilities, etc. That includes digital. Nung nabanggit niya yung tungkol sa digitalization, hindi ko na ano yung nahihirapan ako. Nahihirapan ka na. Kasi, Telco na lang. wala akong connectivity. Telco na lang po. Okay. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIZ.